Hi guys, this is Serge On, and in here we're going to talk about everything medical surgical. So yes, due to insistent public demands, mga 4 demands but very insistent, itatakal na rin po natin ang mga medical conditions. So lahat ng sakit sa kalibutan. As you can see, new year, new look tayo. So new setup dahil surprise, new country na tayo. So watch out for our new YouTube channel soon. Everything not related to work, just a surgeon's life off duty. So surge off. O diba? Hindi pinag-isipan. But until that time, tuloy pa rin po tayo sa pagbibigay kaalaman tungkol sa kalusugan. At sasagutin natin lahat ng mga bakit ninyo. So for this week, we will talk about the case of Barbie Hsu, o mas kilala natin bilang si Shanchay. Bakit nga ba namatay si Shanchay sa isang sakit na most people would consider very simple and very common? Pumanaw na ang Taiwanese superstar na si Barbie Hsu dahil po sa sakit. Flu, pneumonia at influenza. Yan ang kinamatay ng Taiwanese superstar na si Barbie Hsu. So let's break it down. Ano nga bang difference ng pneumonia, flu at influenza? So unahin natin ang pneumonia. So pneumonia comes from the Greek word pneumon, meaning lungs or baga. So sa pneumonia, namamaga ang baga mo, nagkakaplemas or nagtutubig. So umubo at nahihirapang makahinga ang pasyente. So same lang po ba yan ang pneumonitis? Well, itis means swelling. Pero no, they are not the same. So basically, pneumonia is a type of pneumonitis or pamamaga ng baga. Pero ang pneumonia mo, pwede yan dahil sa infeksyon. Ang pneumonitis, pwede dahil sa infeksyon or pneumonia, pwede rin dahil sa ibang sakit na hindi naman dahil sa infeksyon. Allergy, pwedeng asthma, pwedeng chemicals, mga autoimmune diseases, at iba pa. So Doc, ano naman ang difference ng flu at influenza? So same lang po ba yan? Well, influenza comes from the Italian word meaning influence. Dahil nung una, akala ng mga tao na ang influensya ng mga bituin sa langit ang nagiging dahilan ng mga epidemic. So later on na nila nalaman na dahil ito sa isang virus. And yes, flu is a slang for influenza. So pareho lang yan sila. At dahil infeksyon siya, lahat ng influenza mo pwedeng mag-cause ng pneumonia. So influenza is a type of virus. Pero ang pneumonia mo pwede rin dahil sa bacteria, parasites at fungi. Nasawi raw si Barbie habang nasa Japan ang kanilang pamilya para sa Lunar New Year. So while vacationing in Japan, nadapuan ang virus si Shanchay na naging dahilan ng kanyang pneumonia. So ang virus guys, mas madali ang kumalat sa ibang tao kumpara sa bacteria. Yun lang ang isang difference nila. Unlike most bacteria, hindi nakakaparami at nabubuhay sa outside world na matagal ang virus dahil kailangan nito ng DNA or RNA na nakikita lamang sa loob ng mga cells para magparami. Mabilis din nag-mutate ang mga viruses, kaya hindi ito napapatay ng mga antibiotics. Ang mga antivirals ninyo, pinipigilan lang niya ang pagdami ng virus, pero hindi sila directly nakakapatay. Nakakatulong lamang ang mga ito para hindi masyadong grabe ang mga sintomas ng pasyente. At the end of the day, ang resistensya mo pa rin ang pangunahin mong depensa. So, maliit din ang mga viruses kumpara sa bacteria. Sa katunayan, pwede madapuan ng viral infection ang ilang mga bacteria. Tiyempo namang may influenza outbreak sa Japan simula pa noong Disyembre. Okay, again disclaimer, hindi natin mako-confirm kung anong strain ng virus or kung virus nga ba talaga or bacteria ang cause ng pneumonia ni Barbie. Pero usually, clue natin dyan ang pattern ng outbreak at ang local statistics. 30% ng mga pneumonia dahil sa viruses. So mas mataas ang porsyento na yan sa mga bata at matatanda. And although generally milder among may viral pneumonia compared to bacteria, nagiging delikado ito lalo na sa mga taong mahihina ang resistensya at walang kakayahan ang katawan na labanan ng infeksyon. Pag sinabing virus, ang pinaka-common dyan ay ang influenza or flu virus, or mas kilala natin sa tawag na common flu. 30% ng lahat ng mga viral pneumonia ay dahil sa flu. So ang influenza virus mo ay may 4 na uri. So influenza A, B, C, and D. Ang A nyo guys, yan ang pinaka-common at tinatawag nating seasonal flu dahil madalas itong outbreak pag malamig ang panahon. Most likely, influenza A ang kumakalat sa Japan. Ito ang itsura ng flu virus mo. So, meron siyang 2 uri ng protein sa labas. Ang hemagglutinin or H, neuraminidase or letter N. So, meron kang 18 subtypes ng H at 11 subtypes ng N. So, all in all, meron kang 198 combinations. So, ilan sa pinaka-common dyan ang H1N1 or swine flu at H5N1 or bird flu. So, bakit sila pinangalan sa hayop? Dahil ang flu A viruses mo napapasa mula sa hayop. So, ang ABC mo dyan nagdudulot ng sakit sa tao. Ang D, hindi. So, huwag nyo nang alamin ang dalawang yan dahil ang pinaka-common na nagkakos ng sakit sa tao ay influenza A. So, Doc, paano naman ang COVID? So, hindi ba galing din siya sa paniki? Well, flu virus din po ba siya? Well, hindi. From the word itself, coronavirus,
So, grupo sila ng viruses na hugis corona. So, ibang grupo din siya na pwedeng mag-cause ng pneumonia. Pero hindi siya same family ng flu. So, madaling tandaan kung ano-ano ang mga coronavirus. So, SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2 or mas kilala natin bilang COVID-19. O diba? Now you know. Base pa sa mga report, dati nang may heart condition na mitral valve prolapse at epilepsy ang aktres. So let's break it down again. Mitral valve ang valve na makikita sa left side ng heart mo na nagpe-prevent ng backflow ng dugo mula sa left ventricle. Pag nagpump ng dugo ang puso mo, so sarado dapat ang mitral valve mo at pupunta dapat sa katawan mo ang dugo. So mitral siya dahil hugis mitral siya. Sa sombrero ng mga Santo Papa, pag nag-prolapse yan dahil sa iba't ibang sakit, bumabalik ang dugo at natatambak pabalik sa baga. Galing ingalin ng pasyente dahil ang baga mo ngayon ay parang sponge. Dugo ang laman at hindi hangin. Epilepsy naman is seizure. So minsan ang naganip si Sanchay dahil sa epilepsy habang nagbubuntis siya. Ang ikatlong pregnancy nga niya ay hindi nabuhay dahil sa epilepsy. Kapag si seizure kasi ang pasyente, nawawala ng oxygen ang katawan, lalo na ang utak. Pwede ito matrigger pag may pneumonia ang pasyente. Pag masyadong matagal ang seizures at hindi nakaka-recover ang pasyente, ang tawag dyan, status epilepticus. So nagkakaroon ng permanent brain damage dahil nagkulang sa oxygen. So pwedeng kamatay ng pasyente. Sa mga nagpapa-medical exam o laboratory, alam nyo ba kung paanong tinitingnan ang resulta ng inyong x-ray? Masdan ang dalawang x-ray na ito. Ang isa, maraming bahagi na may itim, indikasyon na malusog ang baga at may sapat na hangin. Ang isa naman may tila puti-puting bahagi na maaaring mga bara sa baga. X-ray ito ng isang taong may pneumonia. So sa x-ray, pwede mo lang makita kung may pneumonia. So ganito yan guys. Think of your x-ray as parang negative ng film camera. So opposite ng anino. So ang hangin dyan, itim. Lahat ng solid na buto, puti. So ang tubig mo dyan, different shades of white. Mas puti, mas maraming tubig. So ang gusto mong makita dyan, itim. Meaning hangin ang laman ng baga mo. Which is normal. Pag maraming kaputi dyan, meaning yan namamaga. So may dugo, pwedeng may plemas, tubig, etc. So, congested. Mas puti, mas congested. Kung grabe na talaga, may iba na nagtutubig at naiipon sa palibot ng baga. Ang tawag dyan, pleural effusion. Cough, phlegm. It could trigger tightening of the airways, shortness of breath. Pag malala, namumuti, nagko-consolidate, or pwedeng hindi lang one side, pwedeng both sides. Pag nalanghap ang flu virus at nakapasok ito sa katawan, aatakihin ito ang lining na daanan ng hangin. Pag hindi magandang depensa ng katawan, papasok ito sa cells at magpaparami. So dahil may damage ka dyan, matitrigger nito ngayon ang inflammatory response ng katawan mo. Kaya magkakaroon ka ngayon ng pamamaga sa baga, nagkakaplemas at nagkakalagnat ka. Pag hindi nalabanan ng katawan, lalo na ng mga matatanda at mahihinang resistensya gaya ni Sanchay, prone ka ngayon magkaroon ng secondary bacterial infection na dadagdag sa problema mo. So, consolidate. So, nagiging matigas ang baga mo dahil puno siya ng plemas. Hindi na nagagamit sa gas exchange. Sa x-ray, nagiging mas puti. Kasi ano nga yung rule? Mas puti ang x-ray, mas matigas dahil hindi na hangin ang laman ng baga mo. Ang pneumonia ay impeksyon ng mga tissue ng baga. Posibleng ang sanhi nito ay virus, bacteria, tuberculosis o fungus. Actually, tuberculosis is caused by bacteria. So aside sa mga nabanggit natin kanina, maraming bulate ang nagkukos ng pneumonia. Pag pumasok sila sa katawan, pwedeng kaling sa contaminated na pagkain, even infested na alimango, pupunta sila sa baga at doon mangingitlog. So nagkukos din siya ng pamamaga, which is still considered pneumonia. So marami. So depende sa cause ng pneumonia mo ang gamot na ibibigay sa iyo. Sa kaso ni Shu, ang maaaring sanhi ng impeksyon ng influenza virus katulad ng mga nagdudulot ng mga ordinaryong sipon. Okay, so paano mo malalaman ngayon kung ano yung cause ng sakit ni Sanchay? Pagtitingnan mo ngayon kung ano yung kumakalat na sakit sa community. So Japan is currently having an influenza outbreak. So iba't ibang uri ng virus, iba't ibang pattern ng pagkalat. So may clue ka na ngayon kung flu, coronavirus, etc. Technically, pwede mo pa rin confirm ngayon kung ano yung cause na virus. That is through your PCR or polymerase chain reaction. So pero in the Philippine setting, mahal yan. Kaya hindi na siya usually in order. Kung malakas ang resistensya, most of us usually recover after a few days. So pahinga lang at inom ng maraming tubig. Ang problema mo ngayon is mga matatanda.
at mahihina ang resistensya. Pag ganyan, dapat silang i-monitor dahil pwedeng maging komplikado ang simpleng flu at magdulot ng mas maraming komplikasyon. Nagkaroon siya ng viral infection. Yeah, yung mga common colds. Pero kung gaano kalala ang magiging tama nito ay depende sa bagsik ng mikrobyo, tibay ng resistensya ng tao, kung may iba pa itong sakit o comorbidity, edad niya at lagay ng kapaligiran. Flu virus mo, mas matagal na bubuhay sa malamig na environment. Add to that the fact na mas humihina ang resistensya ng tao sa malamig na lugar. Mas madalas ding nagkukumpol ang mga tao sa isang kwarto pag malamig. Kaya mas maraming kaso ng flu pag taglamig. Kaya siya tinawag na influenza. Then although hindi siya dahil sa mga bituin, may impluwensya ang klima mo sa pagkalat ng virus. But it's not always because of one factor alone. It's always an interplay of factors. Pwede nga magkasama sa kwarto, yung isa may sakit, yung isa hindi nagkasakit. Okay, so it all boils down to resistensya. So this is one of the reasons why we doctors advocate for vaccination. So hindi po yan para sa sarili ninyo, pero para maiwasan na mahawaan ang mga may edad at mahihina ang resistensya. Kasi pwede tayong mahawaan ng flu, or ng COVID, or other viruses, at magiging okay lang tayo after magpahina. Pero pwede tayong makahawa ng mga lolo at lola, at pwedeng hindi nila kayanin. Ang goal kasi ng vaccination guys is herd immunity. So isipin nyo na lang na ang Pilipinas ay isang malaking herd. Pag marami sa atin hindi pa rin nagpapabakuna, ang virus napapasa pa rin sa mga tao. Pag 70 to 90% sa atin nagpabakuna, mahihirapan ang virus na kumalat sa bawat isa sa atin at eventually mapasa sa mga matatanda. So hindi natin yan ma-achieve kung marami pa rin sa atin ang takot magpabakuna. So mortality rate ng flu guys is 0.1% lang. Pero kung bibilangin mo yan sa dami na nagkakasakit, marami pa rin yan. So pneumonia is still the 4th leading cause of death in the Philippines last year. Although hindi yan specific sa flu virus, so pwede yung other viral diseases at bacterial infections. But take note that flu pneumonia can make you prone to secondary bacterial infections. So kung kaya nyo naman, magpabakuna ng flu vaccine, lalo na para sa matatanda, mga buntis, mga healthcare workers, at mga may chronic diseases gaya ng asthma, diabetes, at heart diseases. Although hindi ibig sabihin nito na hindi ka nadadapo ng flu, ang flu na dadapo sa iyo ay milder symptoms at mas mabilis ang recovery time. Kailangan din daw updated ang pagbabakuna laban sa mga virus, lalo na yung mga mahihina ang mga resistensya. Yung strain ng virus, nag-mutate yan eh. Kaya every year nagbabago yung strain ng virus. And that's the reason why we give the vaccines yearly. So, viruses can mutate. Add to that the fact na maraming subtypes ng flu virus. So, isa yan sa reason kung bakit may mga viruses na hanggang ngayon wala pa rin approved na bakuna, gaya ng HIV. For flu vaccines, nakakover nito ang most common, pero hindi lahat. Kaya recommended pa rin every year magpabakuna ulit. Depende yan sa types of strains na madalas kumalat sa inyong lugar. So sa Pilipinas, ang bakuna ay recommended bago magsimula ang rainy seasons, from June to November. So kung gusto mo mag-avail, try and ask your nearest internist or pediatrician clinic sa inyo. Okay, so takeaway message. So one thing that is not always overemphasized when we talk about flu is prevention. So more than the vaccine or pagpapalakas ng resistensya, importante na magugas ka ng kamay at gumamit ng mask before and after makasalamuha ang isang taong may sipon or ubo. So save yourself from all the sakit ng ulo. Simple hand washing and protective mask pa rin ang pinaka-epektibo mong panlaban sa trangkaso. So maliit na hassle lang yan, pero malaking ginhawang dala. So maghugas ng kamay for 20 seconds. 2 rounds yan ng happy birthday. Or kung si Mariah Carey ka, pwede lang sigurong isa. So rest in peace to one of the characters that shaped my generation. So gone too soon, Shanshai. So that's for today's episode of Marites Files. See you again next week for another meaty surgical chisem. Till next time, surge on guys!